masa lalu. Mengarap ko R.A.S.I. Di sini sekarang ku siap untuk beraksi dengan sejagatku di MIC. The Ball siap maju untuk berproduksi. Very good. So ayan, magandang gabi sa inyo lahat. Nakakapanood ng aking mga video upload mga subscriber ko. Okay ba yung audio ko dyan? Pagdating sa inyo, okay ba? Lakas ba? So ayan, at itong video ko, upload ko ay magbibigay lang ako ng reaction doon sa napanood ko sa isang vlogger na interview niya sa vlogger doon sa anak kuno na panganay ni Senator Rafi Tulfo. Pero doon sa interview na yun, boses lang, wala yung picture ng kausap niya, boses lang yung papakinggan nung ini-interview niya ng vlogger na yun. Alam niyo po, sa nakikita ko dun sa sa napapanood ko na yun, sa nakikita ko, parang hindi yun yung anak ni Senator Rafi Tulfo. Boses, parang hindi yun. Yan lang sa akin observation bilang nakikinig, nakikinig dun sa interview na yun ng isang vlogger na attorney ang nag-interview dun sa anak daw ni Senator Rafi Tulfo. Anak daw. Pero dun sa akin pakikinig, parang ano to parang halanganin ako parang hindi naman yung anak yung kausap nung vlogger na yun. Itong vlogger na to walang ginawa kundi hanapan ng butas si Senator Rafi Tulfo walang ginawa kundi siraan. Wala akong nakikita sa taong ito kundi puro yung kanyang vlog puro paninira kay Senator Rafi Tulfo. Puro paninira. Ibig na tumulong sa mga tao na nangangailangan. Ang nangyayari ito, walang ginawa ko dito kundi manira. What? Manira at makialam ng buhay ng may buhay. Diba, ilayo mo sa akin to. Ayoko makita ito. Maita ulo ko. Kaya, yung masasabi ko lang, attorney na to, ibig sa tumulong na lang. Anong ginagawa ni Senator Rafi Tulfo? Pagtulong, gayahin niya yung ginagawa ni Senator Rafi Tulfo. Paano tumulong? Hindi yung pakikialam ng buhay ng may buhay. Hindi ko lang kasi matiis, kaya nagkaroon ako ng reaction dito sa video na to. Doon sa comment ko doon sa kanyang kasi sa kanyang pag-interview doon sa isang tao na boses lang ang naririnig, boses ng isang tao na ayon sa kanya di umano ay anak ni Senator Rafi Tulfo daw yung kausap niya. Pero sa pagiging ko ng boses, parang matanda na yung boses matanda na yung boses. Tapos ano to, ang tawag pa niya kay Senator Rafi is Rafi lang. Kasi kung anak yan na ini-interview din, hindi ganun ang tawag Kahit anong sama siguro ng magulang,
Ewan ko lang sa inyo kahit ako sa mga magulang sa anak, tatawagin pa rin ng anak yan na tatay. Or father o daddy. Kung ano man tawag nila dyan. Pero napapagay ko doon sa interview na yun, inala ko hindi anak yun eh. Parang yun yung nagreklamo kay Senator Rafi Tulfo na yung unang asawa niya. Yung boses, parang boses ng nanay ng may edad na eh, yung tanda na eh. Hindi yun anak eh, kasi hindi gagawin ng anak yan kanyang ama. Hindi gagawin sa anak sa kanyang ama. Na siraan yung kanyang ama. Pag susuportahan pa yan, susuportahan pa niya yan. At sigurado mo ako sila Torapto, hindi pa ubayan yung mga anak niya. Hindi pa ubayaan yung mga anak niya. Ilan lang yan. Kulang yan. Alam naman natin yung anak mo, panganay. At kinami nga ni Senator Rafi Tulfo yun. Na yun nga, kasuhan siya nung dati niyang asawa. Humihingi ng, hindi ko mapaka kung ganong halaga yun. Hindi ko na matandaan. Pero sabi ni Senator Rafi Tulfo, ibibigay ko sa kanya, ibibigay ko lang sa anak ko. Ako yun eh. Ako lang ibibigay, tulong sa anak ko. Pag ibibigay sa kanya, may asawa na siyang iba. Okay lang sana kung walang asawa, may asawa na eh. Tulungan eh, may asawa na para diba? Mga viewers ko, yun lang sa akin na reaction video o comment ko doon sa interview na yun doon ng isang attorney na mahilig manira kay Senator Rafi Tulfo. Yan lang comment ko doon. Ano daw? Kasi makikita nyo mga viewers ko, mga nagkabaybay, hindi Senator Rafi. Kung nanonood kayo doon sa pero napanoorin. Napadala ka sa akin dito sa cellphone ko dahil ano to eh. Sa yung cellphone ko at yun nga pinakinggan ko. Ang pamagat kasi doon, anak ni Senator Rafi Tulfo na panganay na interview niya. Pero boses lang, wala yung mukha ng tao. What? Kaya hindi ka panipaniwala na anak niya yun. Kasi yung attorney na to, walang ginawa kundi siraan ng siraan si Senator Rafi Tulfo. Eh wala na sila ng yung asawa eh. May asawa ng iba yan. Nagpipilitan pa rin siya Senator Rafi Tulfo yung kanya sarili niya dun sa asawa. Eh may asawa na. Totoo ba yan? Senator Rafi Tulfo na. Totoong makakasama niya sa buhay. At magiging katuwang niya sa buhay. At yun nga, nag-anak na siya yung dalawa. Attorney na to eh, walang ginawa kundi sira sa Senator Rafi Tulfo. Hindi ko lang matiis kasi. Kaya nag-comment ako dito sa attorney. Ito, patungkol to, reaction ko to doon sa attorney na naninira kay Senator Rafi Tulfo. Hindi ko lang matiis na comment ko lang to. Sa susunod naman sana, huwag naman kayong ganyan. Kasi sasali yung mga anak, wala namang malay mga anak dyan. Kahit pa paano eh, nanahimik yung mga tao, i-stop ko rin. Kaya di ko tinapos, yung panunod ko na yun, kumuha lang ako ng mga ilang balitang, yung usapan nila, yung conversation nila sa napanood ko na yun na vlog ng isang attorney, interview doon sa anak kuno ni Senator Rafi Tulfo na panganay. Pero
Sa boses pa lang. Parang hindi yung anak eh. Parang anak ng nanay yun eh. Nalagyan ko si Senator Rapi Tulfo dati eh. Nung tumatakbo si Senator Rapi Tulfo bilang senador eh. Ano eh. Talagang tama yung kasabihan eh. Pag ang isang puno maraming bunga, siguraduhin babatuhin para malaglag yung mga bunga. Ayun. Para malaglag yung mga bunga. Kasi hindi niya maakyat yung puno kasi maaaring malaki yung puno, hindi kaya, o maaaring maraming langgam na mahilig mga gat. Yung puno mo yun. Yun lang sa akin. Ilang comment ko doon sa interview na yun ng isang attorney doon sa anak ko no si Senator Rapi Tulfo. Pero di ako naniniwala doon na anak yun. Di ako naniniwala. Hindi magagawa ng isang anak na siraan yung kanyang ama. Kahit anong sama pa ng magulang, kung kahit siraan ang magulang mo. Maaari magtampo ka, pero hindi mo magagawa in public na siraan mo ang magulang mo. Hindi naman tayo perfecto, pero dahil sila Rapi Tulfo, hindi naman siya perfecto eh. Pero hindi magagawa ng isang anak na siraan yung kanyang ama. We, maniwala ako sa'yo. Itong attorney na to, comment ko lang dyan. Dapat sa'yo, manahimik ka na lang. Hindi kita papangalanan, alam mo na kung sino ka. Hindi ka manira sa isang tao na gumagawa ng kabutihan sa ating kapwa. Na gumagawa ng tunay na pag-unawa at pagmamahal at paglilingkod ng isang tao sa ating kapwa. Dapat kayahin mo na lang yung ginagawa niya ng mga mabubuti. Kayahin mo na lang yung ginagawa niya ng mga mabubuti. Kasi yung ginagawang mabuti na ng isang tao sa kanyang kapwa ay kalugod-lugod sa Panginoon. Huwag natin hatakin pababa yung tao. Doon na sa taas eh. Namamayag pag sa taas eh. Hahatakin pa natin. Diba? Wow! Tumulong ka na lang kung anong dapat. Pero wala ka pang nagtutulong eh. Hindi ka nga tumutulong eh. Total, andyan na yung channel mo na yan. Kaya tumataas yung channel mo, hanggang dyan na lang eh. Di tumataas kasi nga, wala kang ginawa kundi manira ng kapwa. Natatalo ka pa ng mga baguhang laban eh. Tatalo ka pa ng mga baguhang vlogger. Matataas yung mga subscriber nila. Mag-iba ka ng ano, mag-iba ka ng mag-iba ka ng topic o diskarte ka sarili mo. Hindi gagamitin mo yung mga video ng si Senator Rapi Tulfo, ipapalabas mo sa i-upload mo dyan sa paano mo after reactionan mo. Gumawa ka ng sarili mo. Wala ka ba tiwala sa sarili mo? Gumawa ka ng sarili mo na video at yun ang ipalaganap mo sa vlog mo para marami ka makapanood na magaganda. Kung magaganda yung gagawin mo, pero kung masama talagang hindi manonood sa'yo yung mga tao. Hindi manonood sa'yo. Manonood man mga subscriber mo yun, taga-sunod sa'yo, naniniwala sa
pinagagawa mo na paninira. Tumulong ka na lang. Hindi lang sa akin. Ano pala? Paalala ko lang po, baka di pa kayo nakakapag-subscribe sa aking mga video upload. Paki-subscribe naman po, like and share sa aking YouTube channel. Yun lang po. Mag-iingat po tayo lagi. Sana po kung palay po tayo kung may kapal at ilayo sa karamdaman at sa kahirapan ng buhay, ilayo tayo, iaahon tayo ng ating Panginoon. Okay? At kayo mga OFW, ingat kayo lagi dyan sa trabaho ninyo, pagbutihin nyo para magutom kayo ng amo. Okay? Yun lang po. Maraming salamat. Pagpalain po tayo ng pumunta.